Our devotion for today, the wings of grace. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27 is our scripture reading, and Hebrews chapter 12 verse 1 is our key verse. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Sa salita ng Diyos, makikita natin na ang buhay bilang isang Kristiyano ay kinukumpara sa isang takbuhin. Sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9:24, tayo ay tumakbo sa takbuhin upang tayo ay magtagumpay. Then sa author ng Hebrews, ipinapakita sa atin na ang pagtakbo sa takbuhin ay napakahalagang merong pagtitiis or merong endurance. So the question is, paano ka magtatagumpay sa iyong takbuhin bilang isang mananampalataya? Paano mo matatapos yung course na idinesay ng Diyos sa iyo or inassign ng Diyos sa iyo bilang isang mananampalataya? Well, ang kailangan mo ay wings of grace. Yung pakpak ng biyaya ng Diyos. Why? Because yung binti ng iyong ginagawa, yan ay eventually manghihina rin. And then yung muscles ng legalism or religion mo, yan din ay babagsak and maybe magiging matinding hindrances mo. So ang problema sa atin, naiintindihan natin yung pangangailangan natin sa biyaya ng Diyos sa usapin ng kaligtasan at sa usapin ng glorification. Pero pagdating doon sa sanctification dito sa lupang ito, sa pagbabago ng Panginoon sa atin into Christ-likeness, hindi natin nakikita ang biyaya ng Diyos. Because nais ko pong maintindihan yung mga kapatid na ang justification natin or yung salvation natin by faith in Christ, yun ay ating naranasan dahil sa biyaya ng Diyos. We are saved by the grace of God. And then yung glorification natin, yung pagsang-ayon or pag-conform ng ating katawan, or ng ating mga kaluluwa sa maluwalhating imahe ni Kristo, yun din ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At sa usapin ng sanctification, ito yung proseso ng paglago sa pagiging Christ-likeness sa kagaya ng ating Panginoon Kristo. Ito ay sa pamamagitan din ng biyaya ng Diyos. So if you can say na you cannot live according sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, or hindi mo matularan ang ating Panginoon Kristo, it may be because pinagkakatiwalaan mo ang sarili mong lakas, sarili mong kakayahan, sarili mong galing, or ginagawa. That's why hindi mo magawa kung ano ang kalooban ng Panginoon sa iyo. So you need to trust the Lord, you need to trust His grace sa iyong buhay sapagkat ang biyaya niya ang magsusupply ng lahat ng iyong kakailanganin upang makatakbo ka sa buhay mo bilang isang mananampalataya at matapos mo yung takbuhin na idinisay ng Panginoon sa iyo. So kung ikaw ay naligtas sa biyaya ng Diyos, kailangan mo ring tumayo at lumakad sa biyaya ng Panginoon. So napakahalaga na sa biyaya ng Diyos, makita mo yung Holy Spirit, yung salita niya, yung panalangin, at yung pakikipag-fellowship sa mga mananampalataya. Yan ay iyong magagawa kung ikaw ay sasandal at tatayo sa biyaya ng Panginoon. So magpakalakas ka sa biyaya ng Diyos. Itapon mo na yung binti ng sarili mong performance or sarili mong kalakasan or yung mga legalism or religion mo. Sa halip tanggapin mo yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na siyang garantiya na magbibigay sa iyo ng tagumpay upang ikaw ay mabuhay ng matagumpay bilang isang Kristiyano. At yung race na inassign sa iyo ng Panginoon, whatever it is, kapatid, yan ay iyong matatapos by the grace of God. Let us pray. Dear Lord, salamat dahil lahat ng pangangailangan ko sa spiritual na takbuhin ay sinusupply ng inyong masaganang biyaya. Nawa Lord, hindi ko panghawakan ang sarili kong performance or sarili kong strength, Lord, upang mabuhay sa inyong kalooban. May I trust your grace sa aking sanctification, sa aking growth, sa Christ-likeness. And I pray, Lord, ikaw ang patuloy na maluwalhati dahil ang aking buhay ay nakasandal lamang sa inyong biyaya. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.